Nehemias, Kabanata 5. Dumating ang panahon na ang mga mamamayan, lalaki man o babae, ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Sinabi ng ilan, "Malaki ang aming pamilya at kailangan namin ng trigong makakain upang mabuhay." Sinabi naman ng iba na nakapagsangla sila ng kanilang mga bukirin, ubasan at mga bahay. Huwag lamang silang magutom. May nagsasabi namang, "Nakapangutang kami makapagbuwis lamang sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. Kami mga Hudyo rin at ang mga anak namin ay tulad din ng kanilang mga anak. Ngunit ipinapaalila namin ang aming mga anak. Sa katunayan, ang ilan sa mga anak naming babae ay naipagbili na namin para maging alipin. Wala kami magawa sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin." Labis akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito. Nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom. Pinaratangan ko sila ng ganito, "Ano't nagawa ninyong magpautang nang may tubo sa inyong mga kababayan?" Kaya tinipon ko ang mga tao sa isang pangkalahatang pulong. Sinabi ko, "Sinikap nating mapalaya ang ating kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa. Ngayon na kayo ang nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo na mga kapwa nila Hudyo?" Hindi makapagsalita ang mga pinuno. "Mali ang inyong ginagawa," patuloy ko. "Dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hambakin ng mga pagano. Ang mga kababayan nating nagigipit ay pinahiram ko na ng salapi at pagkain. Ganoon din ang ginawa ng aking mga kamag-anak at mga tauhan. Huwag na natin silang pagbayarin ng interes ng kanilang pagkakautang. Ngayon di ibalik ninyo ang mga bukirin at ubasan sa mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga taniman ng olibo at tahanan. Ibalik din ninyo ang naging interes ng perang ipinahiram ninyo. Gayon din ang mga trigo, alak at langis na ipinahiram ninyo sa kanila. Ibabalik namin ang lahat ng iyon sa kanila." Sagot nila, "Hindi na namin sila sisingilin. Tutuparin namin ang hinihingi mo." Ipinatawag ko ang mga pari at pinanumpa sa harap nila ang mga pinuno upang tuparin ng mga ito ang kanilang pangako. Ipinagpag ko ang aking kasuotan at sinabi ko, "Ganyan nawa ang gawin ng Diyos sa mga ari-arian ng mga taong hindi tumupad sa kanyang pangako. Ipagpag din sana silang tulad nito at maghirap." Lahat ng narooy sumang-ayon at sinabi, "Mangyari nawa ang sinabi ninyo." Pinuri nila si Yahweh at tinupad ng mga tao ang kanilang pangako. Sa loob ng 12 taon na naglingkod ako bilang gobernador ng Huda, mula ng 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes hanggang 32 taon, ako ni ang aking mga kamag-anak ay hindi kumain ng pagkaing nauukol sa gobernador. Ang mga naunang gobernador sa Huda ay naging pabigat sa mga tao na hinihingan nila ng pagkain at ng alak, bukod pa sa 40 pirasong pilak. Maging ang mga katulong nila ay katulong din sa pagpapahirap. Ngunit hindi ko ginawa yon, sapagkat ako'y may takot sa Diyos. Ginawa ko ang lahat upang muling maitayo ang pader sa tulong ng aking mga tauhan. Hindi ako naghangad ng anumang ari-arian. Ako'y laging nagpapakain ng 150 panauhing Hudyo. Gayon din ang aming mga pinuno, bukod sa mga taong dumarating mula sa mga malalapit na bansa. Araw-araw ay nagpapakatay ako ng 1 toro, 6 na matatabang tupa, at maraming manok, at tuwing 10 araw ay naglalabas ako ng maraming alak. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkaing nauukol sa gobernador, sapagkat alam kong ang mga tao'y naghihirap. Alalahanin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking ginawa, alang-alang sa sambayanang ito.